Yun, magandang araw sa ating lahat, no? Mga kababayan sa Luzon, no? Magandang araw sa inyong lahat. At siyempre sa atong mga kaigsuunan diha sa Visayas ug Mindanao, no? Mayong adlaw ninyong tanan, no? Mayong adlaw ninyong tanan. So, ceasefire muna tayo. No? Ceasefire muna tayo kaya sa nangyari diyan sa Senado, no? Talagang pinagkaguluhan din yung mga iyakan, reshufflean ngayon na nangyayari diyan sa ating Senate, no? Sa ating Philippine Senate, no? Philippine Congress, yung ating mataas na kapulungan sa Senado. So, ceasefire muna tayo dyan. At siyempre, excuse me, at siyempre kahapon din, yung balik hearing yung yung isang mayor na tila napaka-controversial at napakaraming problemang dapat ipaliwanag, lalo na dun sa kanyang mga koneksyon, sa kanyang pagkatao, no? Pang ating boses, pero pasensyahan nyo na. Yun na nga, no? Ceasefire muna tayo dyan. So, dito pag-usapan natin to mga 3 days ago na ito, pero walang ganong nagbabalita sa atin sa Pilipinas. Iwan ko kung nagsusubaybay kayo sa mga balita sa labas ng bansa, no? Kasi ito nakita ko lang sa ibang mga channel na sa international na mga channel, CNN at sa iba pa. So ito, yung regarding ito doon sa may bagong binalita na kung saan may inaksyonan yung ICC patungkol dito sa labanan o sa giyera ng Hamas, yung pag-atake ng Hamas at yung pagganti naman ng Israel. So, ayon dito, no, pero bago tayo magpatuloy, paki-subscribe yung mga hindi pa naka-subscribe, no? Ating mga kaibigan, yung mga hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe, paki-like, paki-share, at pwede kayong mag-comment, no? Kung ano yung mga napapansin nyo, mga bagay-bagay na nasa isipan ninyo regarding dito sa ating pag-uusapan. Okay, so i-play natin yung kaunting o yung maiksing balita na ginawa ng isa sa mga miyembro ng International Criminal Court, no? Yung International Criminal Court na kung saan nakabase ito sa Netherlands, kung hindi ako nagkamali, no? Okay. So, ipapakita natin. Ipi-play natin, You are today announcing that you are applying for arrest warrants for top military and political leadership in the Israel-Gaza war since the October 7th events. First and foremost, explain to me exactly what you're asking for and who you are charging. Today, Christian, we've applied for warrants to the pretrial chamber of the International Criminal Court in relation to 3 individuals that are Hamas members. Sinwar, who's in charge on the ground. That's Yahya Sinwar? Absolutely. Daif, who's in charge of the Al-Qasim Brigade, and Hania, who's one of their political bureau based in Doha. What are the charges? The charges are extermination, murder, taking of hostages, rape and sexual assault in detention. So these are the key crimes that are alleged to have been committed by these 3 individuals. The world was shocked on the 7th of October when people were ripped
from their bedrooms, from their homes, from the different kibbutzim in Israel. And people have suffered enormously, and we have a variety of evidence to support the applications that we've submitted to the judges. You have also issued warrants against the top political and military leadership of the government of the Yun. Doon muna tayo, ano? Itong kanilang kanyang binanggit, no? Base sa interpretasyon natin, bagamat hindi tayo napakagaling sa English, ano? Pero yun na nga, binanggit niya yung mga tatlong leader ng Hamas, yung grupo ng mga rebelde doon sa lugar na yan, no? Sa pagitan ng Israel, tapos ng Gaza, so Palestinian, no? Kung ano man yung mga nasa magkakadikit o magkakatabi o magkasama sa halos isang lugar. So binanggit niya, natural nangyari yan noong October, kung di ako nagkamali, nangyari yan noong October 7, no? So inatake ng Hamas, ng mga rebuilding Hamas, yung northern part yata ng Israel yan, o basta isang party ng Israel. So may mga pagpatay, may mga panununog, may sabi pa sa balita, may mga na-rape at may nangyaring hostage taking o pagkidnap, matanda, bata, babae, lalaki. Alam nyo naman siguro yan dahil binabalita yan, no? Madalas sa mga istasyon ng TV na nakabase sa labas ng ating bansa. So, yung may tatlo, no? May tatlo siyang binanggit. Papakita ko lang yun. Tika lang po. Yun. Yung nasa kaliwang bahagi ng inyong screen, yan yung Prime Minister ng Israel. At ito namang nasa kanan, ito yung leader di umano ng Hamas. So ang binanggit niya nung simula ay yung itong sa Hamas. Itong leader tsaka may dalawa pa na tauhan nito. Ang inaanuhanan ng aresto, no? Ng warrant of arrest. Para sa yun, binanggit ko nga kanina ng mga ginawa, mga karumal-dumal na ginawa. So ipagpatuloy natin, bakit naman niya nabanggit na mayroon ding i-issuehan din ng warrant de arresto, no? Ang Israel naman, no? Yung kabilang panig. So ipagpatuloy natin. state of Israel. We've applied for warrants. Of course, the judges must determine whether or not to issue them, but we've applied today, we'll apply for warrants for Prime Minister Netanyahu and also Minister of Defense Gallant for the crimes of causing extermination, causing starvation as a method of war, including the denial of humanitarian relief supplies, deliberately targeting civilians in conflict. Yun. So, ano tawag nito? Binanggit niya na kasama sila, kasama sila yung Prime Minister ng Israel. Kaya medyo masalimuot, no? Parihong, no, anong ang masabi natin, parihong mga mabibigat na mga tao ito, no? Siyempre yung sa Hamas dahil rebuilding grupo yun, di natin masabi na big time yun, no? Pero itong Prime Minister ng Israel at yung kanyang Prime Defense ba yun? Yung kanyang nasa depensa ng kanilang bansa, yung mga nagpapatakbo sa mga patulad ng sa atin, papatakbo ng mga kapulisan, ng militar, ng Air Force, lahat na sa usaping pang-gera, pang-seguridad. Sa mga katuwid, kasama. So, tinanong bakit kasama yung
Prime Minister na itong si Netanyahu, no? Binanggit doon na nagresulta yung pagkatapos nung sa balita, no? Pagkatapos ng pag-atake ng Hamas, wala namang hindi nakakaalam na gumanti, sinugod, parang sa atin, no? Termino natin, sinugod, inatake ng Israel yung mga pinagkukutaan ng Hamas. Doon na ngayon sa Gaza, no? So, hanggang sa libo-libo na yung mga namatay. Tapos pinag-evacuate, no? Pinag-evacuate yung mga civilian, no? Sa kabilang dulo ng Gaza, no? Papuntang malapit sa Egypt, no? Ang naiintindihan natin, ito ay sa Rafah, no? Doon pinapunta yung mga civilian. Pero sa haba-haba nga ng pangyayari diyan, mula pa nung October 2023, ano na ngayon, 2024 na, Mayo na. So, maging itong Rafah ay pinagdudahan ayon sa balita na dito sumama, kumbaga, yung mga Hamas rebel, sumama diyan sa mga civilian. So ang ginawa ng Israel ayon sa balita, doon na nagsimula yung mayroong mga nagutom dahil hindi yung binanggit niya na hindi pinapayagan ng Israel yung mga pagkain, yung mga binibigay ng mga civilian na galing sa international na mga tulong para may makain pansamantala. So nagresulta ng kagutuman, no? Ilang buwan na. Sabi pa nga marami nang namatay sa gutom at maging malnourished na halos ang mga kabataan, no? So bukod diyan, mayroong mga pag-atake ng civilian nagiging biktima, no? Sa madaling sabi, nagdesisyon yata itong ICC na magkilala o sikat man o mabigat man ay kanilang dinesisyonan na parihong may pagkakasala, no? Yung mga Hamas na umatake ng rape, nanunog, ng hostage, ng kidnap, at dito naman sa kabila ay maramihang pagpatay ng mga sibilyan na kung saan damay lang, no? Sabi nga natin na damay. Yan ang nasa balita. Damay dun sa kanilang di umano pag-atake sa mga Hamas dahil naghalo na yung balat sa tinalupan. Mga kababayan, parang sa termino natin, ganun yun. Naghalo na yung balat sa tinalupan, nagsama-sama na, kaya hindi mo na malaman kung sino. Kaya kung sa Bisaya, pataka na lang siguro bomba, di ba? So kawawa talaga yung civilian dahil pati sila, kabataan, nakita nyo naman kung nanonood kayo sa mga balita, talaga namang kawawa-awa yung mga civilian na nadadamay doon sa pag-atake ng Israel sa mga Hamas na nagtatago naman. So, excuse me. So, yun. Ang kapansin-pansin lang dito, wala talagang sinisino, ano, para sa atin, mga kababayan, no? Kaya kung nga ito pinakita lang, no? Para pinapakita dito yung parang kapangyarihan talaga ng International Criminal Court na makakapag-desisyon sila batay sa kanilang sama-samang ano bang tawag nito? Kanilang pangangalap ng mga ebidensya, ng mga pruweba, ano pa ba, mga paglalahad ng mga testigo. So, kumbaga, malaki ka man, malaking tao ka man, leader ka man ng isang mabigat na bansa o sikat na bansa, ay mapagdesisyon na nila o makapagbigay sila ng kanilang
decision, final na decision o ano ba sa Tagalog yan, no? Hatol, yun. Kapag bigay sila ng kanilang hatol. So, ang sa akin lang, kumusta kaya ditong si Rodrigo Digong Duterte, no? Kung nagawa ng ICC doon sa mga Hamas leader at sa leader ng Israel, itong kanilang paghatol, ay kumusta? Kumusta kaya itong taong ito? Yan, no? Ano sa palagay ninyo? Ano sa palagay ninyo? Di po ba? Malamang kaysa sa malamang, pag natapos siguro yung ginawang paghatol ng ICC dyan sa sobrang kaganapan dyan sa bandang Iran, Jordan, Egypt, Israel at Gaza, ay baka ito na yung susunod. Ano sa palagay ninyo mga kaibigan? No? Baka ito na yung susunod. Kaya tingnan natin kung ano ang mangyayari, no? Tingnan natin. Kasi marami na rin ang nag-aantay. Kayo man ay nag-aantay na kung kumusta kaya, no? Kumusta kaya ang magiging kalagayan o magiging ng Pilipinas base doon sa ginagawang investigasyon ng ICC. So, yun lang ang ipinapakita ko lang na mayroong ganitong pangyayari, lalo na doon sa mga hindi nakakalam, hindi masyadong nagsusubaybay sa mga balitang pang-ibang bansa. Ipinakita lang natin ito. So, yun ang panghuli nating katanungan, no? Kumusta at kailan kaya mabigyan ng hatol ng ICC ito ng mga ginawang krimen ng mga sangkot doon sa mga maramihan ding pagpatay sa ating bansa nung panahon ng taong ito, no? So, antayin natin, no? Mga kaibigan, antayin natin. Okay, maraming salamat at mabuhay tayong lahat. Mag-ingat tayo saan man kayo sa panig ng mundo, no? Kasi marami tayong mga Pilipinong OFW. So mag-ingat tayong lahat at manatiling makialam, no? Hindi gaganda ang takbo ng ating bansa kung hayaan natin sa mga leader politiko ang pagpapatakbo nito. Kailangang makialam ang mas nakakaraming sibilyan o mamamayang Pilipino. Pag hindi tayo makikialam, mag-iisip ang mga leader politiko na pumapayag tayo sa lahat ng kanilang mga programang talpak. Okay? Okay, maraming salamat at mabuhay tayong lahat.